Kamusta? Alam mo ba, bawat araw, merong mga taong tahimik kang pinapaikot. Sa bawat desisyon mo, may mga taong parang laging may say. Isang salita lang nila, parang ikaw na ang may kasalanan. Isang tingin lang nila, para bang obligado ka ng sumunod. Hindi halata, hindi mo ramdam, pero unti-unti ginagamit ka. Sa trabaho, sa relasyon, sa social media, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ang tanong, alam mo ba kung paano nila nagagawa yon? Dito sa The Puppet Master's Playbook, nilalantad natin ang mga sikretong yan, mga teknik at mind games na ginagamit para kontrolin ang mga taong katulad natin. Kaya kung gusto mong protektahan ang sarili mo, mas maging mapanuri at hindi basta-basta naluloko, para sa iyo ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang 4 na psychological weaknesses na ginagawa kang easy target para sa mga tuso. Mga weakness na ginagamit nila hindi para pasayahin ka, kundi para kontrolin ka, tahimik, dahan-dahan, hanggang ikaw na lang ang hindi aware. Ang tanong, paano mo mapuputol ang tali bago ka pa mahila? Yan ang ituturo ko sa iyo ngayon. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Unang kahinaan, need for approval. Natural sa tao ang gustong ma-please ang iba, pero kapag sobra, nagiging banta ito. Ang tawag dito sa psychology ay social validation bias, yung tendency natin na i-measure ang halaga natin base sa tingin ng iba. Kapag sobrang nakadepende ka sa validation ng iba, nagiging predictable ka. Ibig sabihin alam ng manipulator kung ano ang hihingin para mapa-oo ka. Paano ito gumagana? Imaginein mo to. May tropa kang laging nagko-compliment. Grabe bro, ikaw na talaga pinaka-reliable. O kaya ay, pag ikaw ang kasama, kampante kami. Ang hindi mo alam, iniihanda ka niyang maging go-to para sa lahat ng dirty work. Hindi dahil mahalaga ka, kundi dahil alam niyang hindi ka marunong tumanggi. O kaya sa relationship, makakarinig ka ng, ang sweet mo talaga, sa'yo ko lang nararamdaman to. Tapos biglang, pwede bang ikaw muna mag-adjust? Para sa atin naman to, boom, na-corner ka. Paano ito depensahan? Ganito. Kapag may pumupuri o humihingi ng pabor, mag-pause ka sandali. Tanungin mo ang iyong sarili ng, kung hindi niya ako pinuri, papayag ba ako? Kung hindi ang sagot, fake ang pabor. Gamitin ang teknik na silent value check. Kahit tahimik, sa isip mo, timbangin mo ang halaga ng pabor. May choice ka palagi. Huwag kang gumawa ng bagay para lang sa good image mo. Dahil sa huli, ikaw din ang magpapakapagod. Pangalawa, fear of conflict. Maraming tao ang tumatahimik na lang kahit mali na ang nangyayari. Dahil iniisip nila, ayoko ng gulo. Sa psychology, tinatawag itong conflict avoidance behavior. Instinct natin noon para umiwas sa panganib. Pero ngayon, ginagamit ito ng mga tuso para patahimikin ka at manipulahin. Paano ito gumagana? Isipin mo to, yung boss mong laging nagdadagdag ng trabaho, pero kapag gusto mong umangal, bigla kang kinakabahan. O kaibigan mong nangungutang, hindi nagbabayad, pero natatakot kang singilin kasi baka mapahiya. Alam nila na iwas gulo ka, kaya sila na lang ang laging panalo. Minsan nga kahit sa pamilya, may isang taong magdidikta ng desisyon para sa lahat. Kapag kumontra ka, sasabihin, uy, pamilya tayo dito. Parang ikaw pa ang may kasalanan. Paano ito depensahan? Ganito ang teknik. Simulan sa maliliit na pagtanggi. Kapag may bagay na hindi mo gusto, sabihin mo, hindi mo kailangan sumigaw o makipag-away. Ang kailangan mo lang sabihin ay, I'm not comfortable with that. O kahit, pasensya na, hindi ko kaya. Pag nasanay ka, unti-unti mong marirealize, walang masama sa pagsalungat. Mas toxic ang manahimik nang hindi mo na-express ang nararamdaman mo. Ang goal ay hindi umiwas sa conflict, kundi piliin kung kailan ka lalaban. Pangatlo, emotional trigger points. Lahat tayo may tinatawag na hot buttons, mga sensitibong topic o sitwasyon na kapag napindot, bumibitaw ang logic mo. Ayon sa psychology, ito ay hot cognition, desisyon na gawa ng emosyon, hindi ng utak. Paano ito gumagana? Ganito ang linya ng mga manipulator na gumagamit nito. Kung mahal mo ako, gagawin mo to. O kaya ay, o kita mo sila, supportive, ikaw hindi. Kapag nagalit ka or na-insecure, bumibitaw ang rational mind. Kahit hindi mo gusto, ginagawa mo dahil na-trigger ka. Ganito naman ang maririnig mo sa sales. Limited time only. O kaya ay, lahat ng smart buyers, kumuha na. Ginagamit ang takot mong maiwan o ma-left out. Ang depensa dito, ganito. Bago magdesisyon, mag-pause ka ng 5 segundo. Literal na huminga ka. Pag may nag-trigger sa'yo, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba talaga ang issue rito? Tama ba ito? O ginugulo lang ang emosyon ko? Praktisin mo ang tinatawag kong emotional delay tactic.
Sa bawat emosyonal na sitwasyon, huwag agad sumagot. Magpalipas ng ilang minuto o oras, doon mo malalaman kung totoo bang worth it o trap lang. Pang-apat, desire for belonging. Natural sa tao ang gustong may grupo, may tropa, may pamilya. Ayon sa psychology, ito ang in-group bias. Mas pinapaboran natin ang mga taong kabilang sa grupo natin kaysa sa mga outsiders. Ito ang dahilan kung bakit may cults, gangs, toxic barkada, at minsan, toxic family. Paano nga ba ito gumagana? Manipulators say things like, dito ka lang dapat, tayo-tayo lang. O kaya naman ay, kung tunay kang kaibigan, dito ka. At kapag nagdesisyon kang lumayo, ikaw pa ang kontrabida. Sa trabaho naman, ganito ang maririnig mo para mapilitan kang magpakamartir. Dito sa team natin wala nagrereklamo. Ang depensa para dito, ganito. Gamitin ang belonging audit. Tanungin mo ang sarili, kung tatanggalin ng label na team o friendship, gusto ko pa ba silang kasama? Kung hindi na, bitawan mo na. Dahil totoo ito, ang totoong samahan hindi kailangang mang-abuso para mapanatili ka. Minsan, ang tunay na kalayaan nasa pagbitaw. Lahat tayo may kahinaan, pero ang matalino hindi nagpapadala. Kung nagustuhan mo tong video, like mo na yan at mag-subscribe dahil marami pa tayong ilalabas na katulad nito. At kung gusto mong ikaw ang unang makaalam kapag meron tayong bagong upload, i-on mo na ang notification bell. Comment ka rin sa baba, alin dito sa apat ang madalas mong makita sa paligid mo para sabay-sabay tayong matuto at hindi na basta-basta nalilinlang. At tandaan na sa bawat ngiti, pabor at salita may agenda. Ang tanong, handa ka bang makita ang mga tali sa paligid mo? Kita tayo sa next video. Hanggang sa muli.